Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon, isang linggo bago natin ipagdiwang ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Kaya ang ating mga pagbasa ay tumutukoy sa kung ano ang mangyayari sa katapusan. At sa Ebanghelyo ngayon, isang talinhaga ang ating narinig. Tungkol ito sa katiwala, pinagkatiwalaan ng iba't ibang halaga, 5,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos. Sabi ng Ebanghelyo, bawat isa ay pinagkalooban ng ganoong halaga ayon sa kani-kaniyang kakayahan. Kaya kung iuugnay natin ito sa ating mga sarili, ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pinagkakalooban tayo ng iba't ibang mga talento, mga kakayahan, mga biyaya o maasa na ang mga ipinagkaloob sa atin at ipinagkatiwala sa atin ay nasa mabuting kamay at gagamitin hindi para sa sarili, kundi para sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos. Iyan ang ibig sabihin ng talinhaga. Maaaring merong binigyan ng kaloob o ng talento o ng biyaya na inaangkin at sinasarili. Maaaring dahil dito, gumaganda ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Pero hindi sila dapat kainggitan sapagkat sa bandang huli, bawat isa sa atin ay haharap sa Diyos. Sa pagharap natin sa Diyos, ang hahanapin niya ay ang magandang bunga ng kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Pag sinabing magandang bunga, ito ay tumutukoy dun sa mga kabutihang ginawa natin, sa mga pagtulong at pagmamalasakit na ginawa natin sa ating kapwa. Sapagkat malinaw, ang bawat kaloob, ang bawat talento, ang bawat kakayahan at biyaya ay ipinagkaloob sa atin hindi para sa sarili, kundi para sa pagbabahagi at pagtulong sa kapwa. Walang biyaya o kakayahan o talento na ibinigay ang Diyos sa tao para angkinin. Isipin nating mabuti itong katotohanan na ito. At kapag ito'y mauunawaan natin at isa sa buhay natin, may malaking pag-asa tayo na kapag tayo'y humarap sa Diyos, tayo'y matatagpo ang karapat-dapat. Ang isang nakakalungkot na maaaring mangyari ay yung narinig natin sa Ebanghelyo sa katapusan. Sabi dito, kunin ninyo sa Kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. At pagkatapos nun, ang utos na sasabihin ng Panginoon, itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan.
Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang inisip kundi ang kanyang sarili lamang. Sa pagharap natin sa Diyos, tandaan natin ang hahanapin niya ay ang magandang bunga ng biyaya ng talento na ibinigay niya sa atin. Dumating tayo sa mundong ito mag-isa. Babalik tayo at haharap sa Diyos mag-isa. Hindi natin kasama yung mga taong sobrang pinagbubuhusan natin ng ating sarili. Hindi natin kasama sa pagharap sa Diyos ang mga taong sobra nating minamahal. Isa-isa tayong haharap sa Diyos. At kapag natagpo ang karapat-dapat, papapasukin sa kanyang kaharian. Kapag natagpo ang hindi karapat-dapat, paaalisin sa kanyang harapan. Umalis ka sa aking harapan, hindi ito ang lugar para sa iyo. Sapagkat ako'y nagutom at hindi mo pinakain. Ako'y nauhaw at hindi mo pinainom. Ako'y walang matuluyan at hindi mo pinatuloy. Walang maisuot at hindi mo binigyan ng maisusuot. Ako'y nagkasakit at nabilanggo at hindi mo dinalaw. Ano mang gawin natin sa ating kapwa, mabuti o masama, ay kay Jesus natin ginagawa. At kung papaano natin itinuring ang ating kapwa, yon ang magiging sukatan ng Diyos kung tayo ay tatanggapin sa kanyang kaharian. Huwag nating baliwalain itong mga paalaalang ito sapagkat anumang oras, anumang araw, maaari tayong tawagin at maaari tayong humarap sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, bigyan mo po ako ng second chance. Lord, gusto ko pang mapagtapos ang aking mga anak. Lord, mayroon pa akong misyon. Kapag tayo'y tinawag, kahit nasaan tayo, kahit anong pinagkakaabalahan natin, anumang oras, anumang araw, doon haharap tayo sa Diyos. Amen.